The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na naaabutan ng gabi tuwing nasa Intramuros siya nung siya ay estudyante pa, kung saan nakakakita siya ng kaluluwa na nababalot ng hiwaga. Karamihan sa atin ay naniniwalang maraming kababalaghan ang mga lugar na puno ng kasaysayan. Kaya naman isa ang Intramuros sa tanyag na lugar sa Pilipinas kung saan pinaniniwalaang nababalot ng misteryo. Ako si Martin at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Pinaniniwalaan kasing maraming kaluluwa ang lumilibot dito dahil sa madaming namatay simula pa nung panahon ng mga Kastila. Marami ang nakakakita di umano ng mga kaluluwa dito tuwing gabi. Sa kasamaang palad ay naranasan ko ito isang gabi habang ako ay pauwi. Naaninig ko ang isang hugis ng babae na nakaputi at nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang ibang tao nun kaya agad na tumindig ang aking balahibo. Maya-maya ay bigla itong lumapit sa akin habang nagpapatay sindi ang ilaw sa daan, kaya napatakbo ako. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang kwentong katatakutan at mangyayari pa iyon sa isang mataong lugar tulad ng Intramuros. Kumanap ako ng mahihinga ng tulong at napansin kong walang katao-tao sa aking paligid. Mabuti na lang ay naabutan ko ang isang nakabihis gwardiya sibil. Nagpakilala siyang Manong Ray at tinanong ako kung bakit ako tumatakbo. Pinaliwanag ko ang aking nakita at kinalma niya lang ako. Tinanong ko siya kung may nakikita ba siyang multo tuwing siya ay nag-iikot-ikot, ngunit sabi niyang hindi siya panggabi at saktong pauwi na siya. Pero ayon sa kanyang mga kasamahan ay hindi ito unang beses na may nakakita di umano ng kaluluwa ng isang babae sa Intramuros. Gayunpaman, hindi daw basta-basta naniniwala si Manong Ray hanggat hindi niya ito nakikita ng sarili niyang mga mata. Simula nun ay naging kaibigan ko na si Manong Ray at nakakasalubong ko siya tuwing umaga kapag ako ay pumapasok. Naisipan ko nang iwasan ang magpagabi o kaya naman ay siguraduhing lagi akong may kasabay pag naglalakad pa uwi kapag ginagabi ako. Nagdaan ang ilang gabi at naisipan kong alamin pa ang kasaysayan ng kababalaghan sa Intramuros. Nagsimula akong magtanong-tanong sa aking mga kaibigan kung nakakakita din ba sila ng mga kaluluwa at nagulat akong pare-parehong oo ang sagot nila sa akin. Muli kong kinausap si Manong Ray at nakipagkwentuhan sa kanya. Marami din daw ang lumapit sa kanya tungkol sa mga kababalaghan sa Intramuros, ngunit siya mismo ay hindi pa nakaranas nito. Paniniwala niyang dahil sa kasaysayan ng lugar lang, nagsimula ang pananakot ng mga tao. Iba't ibang parte ng Intramuros di umano ang puno ng mga namatay na tao, tulad ng mga bilanggo sa Fort Santiago at mga bangkay sa ilalim ng Casa Manila. Ayon kay Manong Ray ay dahil sa mga kwentong iyon ay namamalikmata ang mga tao at naiisip na nakakakita sila ng multo. Nahati ang aking paniniwala dahil sa pinaliwanag ni Manong Ray. Posibleng guni-guni lang ang mga multo dahil sa daming kwento sa Intramuros, ngunit alam ko sa sarili kong totoo ang aking nakita. Kaya naman naisipan kong patunayan kay Manong Ray na totoo ang mga multo. Naisipan kong kumbinsihin siya na samahan akong maglibot sa Intramuros kapag ako ay natapos sa klase at kapag siya naman ay tapos na sa kanyang pasok bilang gwardiya sibil. Mabuti ay pumayag siya,
Ngunit ako ay kinakabahan na dahil sa aking gagawin. Ilang linggo na din kasi nang huli kong nakita ang babaeng kaluluwa habang mag-isa ako. Saktong hindi ako nagpasama sa aking mga kaibigan dahil kikitain ko si Manong Ray. Habang naglalakad-lakad mag-isa, ay nakaramdam ako ng kilabot sa aking likod. Paglingon ko, ay agad akong napasigaw sa takot. Isang dugo ang kaluluwa ang nakabihis gwaradya sibil na nakatitig sa aking direksyon. Nakatirik ang mga mata nito at tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Nanigas ako sa takot at hindi makaalis sa aking kinatatayuan. Maya-maya ay tinawag nito ang aking pangalan. Nanlamig ang aking dugo sa aking narinig dahil hindi ako makapaniwalang kilala ako ng kaluluwa. Maya-maya ay dahan-dahan nitong lumapit sa akin kaya ako ay napatakbo papalayo. Pagtalikod ko ay nakita kong nakatingin sa akin si Manong Ray habang nakangiti kaya nagtaka ako. Biglang tumawa si Manong Ray at ang nakabihis na gwaradya sibil na kaluluwa. Pinaliwanag sa akin ni Manong Ray na binibiro lang niya ako at sinama niya ang kanyang kaibigan para takutin ako. Humingi sila ng tawad sa akin at sinamahan na ako ni Manong Ray. Naisipan naming puntahan ang mga lugar kung saan kaunti ang tao at madilim dahil nagbabaka sakali kaming may makitang kababalaghan. Dinaanan din namin ang mga lugar na pinamumugaran di umano ng mga kaluluwa, ngunit wala kaming nakita kahit na ano. Gayunpaman, hindi ako mapakali kahit na ihahatid na ako ni Manong Ray sa aking sakayan pauwi. Maya-maya ay napansin kong tila nananahimik siya at napahinto sa paglalakad. Nang lumingon ako ay nakita ko ang takot sa kanyang muka habang nakaturo siya sa aking likod. Dun ko naaninag ang mukha ng babae na nakasilip sa aking balikat. Napansin kong nakaakbay ito sa aking likod at tila mapupula ang mga mata nito habang umiiyak ng dugo. Sa takot namin ay napatakbo si Manong Ray at naiwan akong mag-isa. Agad din akong kumaripas ng mabilis kahit na nakasakay ang kaluluwa sa aking likod. Hindi ako tumigil hanggat wala akong taong nakikita sa aking paligid. Nang makalabas ako ng Intramuros, ay nawala ang bigat sa aking pakiramdam na tila nawala na din ang kaluluwa. Kinabukasan nun ay hindi ko na nakita si Manong Ray dahil nagbitiw na agad ito sa trabaho. Kaya naman naging leksyon sa akin iyon na marahil ay totoo ngang nababalot ng kababalaghan ang lugar na puno ng kasaysayan tulad ng aking naging karanasan sa isang kaluluwa sa Intramuros.